May 15,224. Isang grupo ng mga turista mula sa Manila ang nag-check-in sa Paradise Lost Resort. Sa Leyte, hindi nila alam, hindi sila ang unang bisita. Kabanata 1, Yenji Panyaya. Noong Mayo 15, 2024, alas 5 ng hapon, ang sinag ng araw ay nakadikit pa rin sa dagat ng Leyte na parang ginintuang mantika na hindi pa natutunaw. Sa maliit na pantalan ng isang liblib na baryo sa hilaga ng probinsya, may 5 tao na naghihintay sa isang bangkang demotor na may nakasulat na Paradise Lost Resort, Private Transfer Only. Si Marco ang pinuno. 32 anyos, mayaman na anak mayaman. May tattoo ng baril sa braso kahit hindi naman siya sundalo. Siya ang nag-ayos ng lahat. Siya ang nag-post sa Instagram ng exclusive giveaway na talagang fake lang. Para lang makakuha ng libreng bakasyon. Bro, walang signal doon, walang tao, walang drama, sabi niya sa mga kaibigan habang nag-iinuman sa Manila noong 1 linggo. Kasama niya si Lara, 28 influencer na may 1.2 million followers. Mahaba ang buhok, mahal ang kamera, mahilig sa filter. Content goldmine 2, best. Sabi niya habang nagsaselfie sa harap ng karatula ng pantalan. Hawak niya ang GoPro na nakasaksak sa gimbal, at kahit pawis na siya sa init, ngiti pa rin siya sa kamera. Day 1 sa Paradise Lost Resort, guys. Walang ibang bisita. Kami lang. Exclusive ye. Si Jero naman ang photographer. Matangkad, payat, may salamin na bilog, at laging may dalang 2 kamera. Isa film, isa digital. Siya ang tipo na hindi nagsasalita ng mahaba, pero kapag may kuha, parang may sariling kwento ang larawan. Maganda ang liwanag dito. Bulong niya habang tinitingnan ang langit. Parang may filter na natural. Si 8 Rose ang pinakamatanda sa grupo. Tiyahin ni Marco, 53 taong gulang, mayaman din, pero may aura na parang laging may tinatago. Siya ang nagbayad ng gasolina ng bangka kahit sabi ni Marco libre na. Basta't makarating tayo ng ligtas, sabi niya habang hinahawakan ang kanyang bag na Louis Vuitton. Sa loob ng bag, may maliit na sobre na may lumang larawan. Larawan ng isang babae sa tabing dagat, nakatalikod, pero may mahabang buhok na parang kumikinang sa sikat ng araw. At si Kiko, ang boyfriend ni Lara. 29, medyo mataba. Mahilig mag-joke, pero kapag seryoso na, tahimik. Siya ang nagdadala ng mga meleta, ng cooler na puno ng beer, at ng speaker na nagpapatugtog ng lofi beats habang naghihintay sila. Sana may kuryente doon, sabi niya. Kailangan ko i-charge tong phone ko, baka may signal sa taas ng bundok. Nang dumating ang bangka, isang matandang lalaki ang nagmamaneho, si Mang Tino. Payat, kulay ubi ang buhok, pero matikas pa rin ang katawan. May peklat sa kaliwang pisngi na parang ginupit ng patalim. Pasok na po, sabi niya nang walang ngiti. 1 oras ang biyehe. Walang signal paglampas natin sa unang isla. Habang umaandar ang bangka, sinimulan ni Lara ang live stream. Guys, look at this view. Sobrang ganda. Walang tao sa paligid. Tumingin siya sa kamera at bigla may sumipit na hangin, malamig, kahit mainit ang araw. Napatingin si Jero sa likod ni Lara. Sa screen ng GoPro, may sombra ng babae na nakatayo sa tubig. Mga 2 metro ang layo mula sa bangka. Nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok, pero walang mukha. Parang blur. Uy, ano yun? Bulong ni Jero. Pero nang tingnan niya ulit ang aktual na dagat, wala namang tao. Glitch siguro, sabi ni Lara, pero medyo nanginginig na ang boses niya. Si Mang Tino lang ang hindi tumingin. Tahimik siyang nagmamaneho, pero may sinabi siya ng mahina, parang sa hangin lang, huwag niyo na lang pansinin. May mga bisita pa rin dito, kahit hindi na sila buhay. Nang makarating sila sa resort, parang postcard ang itsura. Puting buhangin, malinaw na tubig, mga cottage na gawa sa kawayan at nipa. Walang ibang tao. Walang staff maliban kay Mang Tino. May isang maliit na karatula sa may entrance. Welcome to Paradise Lost Resort. Bawal ang dugo pagkatapos ng 6 p.m.
Bawal ang kamera sa kwartong 13. Anong klaseng rule 2? Tawa ni Marco. Parang horror movie. Content, sigaw ni Lara. Perfect for MY vlogs. Habang nag-aayos sila ng gamit sa cottage, si Ate Rose ang unang napansin ang isang bagay. Sa loob ng kanyang kwarto, sa ibabaw ng mesa, may isang maliit na kahon na gawa sa kawayan. Binuksan niya ito. Sa loob, may singsing na ginto na may ukit na ML, 1,787. At sa ilalim ng singsing, may lumang litrato, isang babae sa tabing dagat, nakatingin sa kamera, ngumingiti. Ang babae sa litrato, kamukha ni Ate Rose noong bata pa siya. Pero hindi niya sinabi kahit kanino. Sa labas, si Kiko ay nagbubukas ng beer. Cheers sa libreng bakasyon, sabi niya. Si Jero naman, habang nagsiset up ng tripod sa tabing dagat, ay napansin ang isang bagay sa buhangin. May mga bakas ng paa na papunta sa dagat, pero walang bakas pabalik. At si Mang Tino, habang nag-aayos ng mga upuan sa may dining area, ay tahimik na bumubulong sa sarili. Ang utang ng dugo, kailangang bayaran. At ang unang bayad, nagsimula na. Sa malayo, ang araw ay unti-unting lumulubog. At sa ilalim ng tubig, may dalawang mata na nakatingin sa kanila, pula, kumikinang at naghihintay. Pahina 1 ng 2, patuloy sa kabanata 2. Pahina 2 ng 2, karugtong na kabanata 1. Habang nagdidilim ang langit, si Lara ay abala pa rin sa pag-vlog. Guys, grabe ang sunset dito. RM painting. Pero habang nagsasalita siya, ang kamera ay kusang gumalaw, parang may humila sa tripod. Napatingin siya sa screen. Sa likod niya, sa may puno ng niyog, may babaeng nakatayo. Puting damit, mahaba ang buhok, pero walang mukha. Parang may ulap na sumasakop sa kanyang itsura. Jero, tingnan mo to, sigaw ni Lara. Pero nang lumingon si Jero, wala na. Glitch ulit, sabi niya, pero halatang kinabahan na ring. Sa loob ng cottage, si Marco ay nagbubukas ng wine. Relax kayo. Walang multo. Walang aswang. Puro imagination nyo yan. Pero habang nagsasalita siya, ang salamin sa bintana ay kusang bumukas. At sa labas, may maliit na batang babae na nakatayo, nakatingin sa kanila. May dalang bola na gawa sa dahon ng niyog. Kid siguro ng staff, sabi ni Kiko. Pero si Mang Tino, na nasa labas pa rin, ay biglang sumigaw. Pumasok na kayo. Huwag niyong kakausapin. Nang pumasok sila sa dining area, handa na ang hapunan, adobong manok, sinigang na isda, at kanin. Pero may isang pleto na hindi hinintay. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na mangkok na puno ng dugo. Sariwa. Mainit pa. Sinong nagluto nito? Tanong ni Ate Rose. Si Mang Tino lang ang ngumiti. Ngiti na parang may tinatago. Para sa mga dating bisita. Habang kumakain sila, si Jero ay naglabas ng lumang Polaroid camera. TRY nating kuhan, tong lugar. Baka may something. Kumuha siya ng litrato sa mesa. Nang mag-develop ang larawan, lahat ay napatingin. Sa litrato, 6 silang kumakain, pero sa upuan na walang laman kanina, may babaeng nakaupo. Uting damit. Mahaba ang buhok. At sa pleto niya, may ulo ng isda na nakatingin sa kamera. Anong klaseng bero to? Sigaw ni Marco. Pero si Mang Tino ay tahimik na nagsindi ng kandila. Hindi bero. Sila ang unang nagbayad at ngayon kayong sunod. Sa labas, ang hangin ay biglang humupa. Ang alon ay tumigil. At sa malayo, may awitin na naririnig, parang lulebi, pero mula sa ilalim ng dagat. Si Lara, na hindi na makapagsalita, ay napatingin sa kanyang cellphone. May isang notification na lumabas kahit walang signal. Welcome to Paradise Lost. Check out time kapag natapos na ang utang. ML. At sa screen ng kanyang GoPro na nakatutok pa rin sa mesa, ay unti-unting lumitaw ang mukha ng babae. Ngayon ay may mata na, pula, at nakatingin direkta sa kamera. Tapos ng kabanata 1, 2 pahina, purong kwento, handa para sa voice acting. Kabanata 2, Yenji Pakto Essay Dagat.
Pagkatapos ng hapunan, ang grupo ay nagtipon sa tabing dagat. 7:00 na ng gabi, pero ang buwan ay maliwanag na parang projector na nakabukas sa kalangitan. Ang hangin ay malamig na, may amoy ng asin at dugo. Si Mang Tino ay nawala na pagkatapos magsindi ng kandila sa dining area. Magpahinga na kayo, sabi niya bago umalis. Bawal lumabas pagkatapos ng 8:00. Si Marco ang unang tumawa. Bawal? Sino ang magbabawal? Tayo lang dito. Hawak niya ang boat ng Red Wayne na dala niya mula Manila at may 2 case pa ng beer sa cooler. Beach party na. Si Lara ay excited pa rin. Yes, night swim content. Nagpalit siya ng bikini na may neon lights na nakakabit para raw maganda sa video. Si Kiko ay nag-set up ng speaker. Tinatugtog ang upbeat EM. Si Jero ay naglalakad-lakad sa buhangin. Kinukunan ng long exposure ang mga alon. Ang ganda ng trail ng buwan sa tubig, sabi niya. Parang may landas papunta sa kabilang isla. Si Ate Rosa lang ang tahimik. Nakaupo siya sa isang upuan na gawa sa driftwood. Hawak ang lumang litreto na nakita niya sa kahon. Sa likod ng litreto, may nakasulat na sulat kami. Para kay ML, huwag kalimutan ang pakto. 1,987. Habang nag-iinuman, si Marco ay nagkuwento. Alam niyo ba, ang lolo ko ang dating may-ari nito. Paradise Lost Resort. Siya ang nag-build noong 80s. Sabi niya, may pakto daw dito sa dagat. Para raw hindi galitin ang mga espiritu. Tawa siya. Puro kwentong barbero. Pero si 8 Rose ay biglang nagsalita. Hindi kwentong barbero, Marco. Totoo yun. Lahat na patingin sa kanya. Ako ang kasama ng lolo mo noong 1987. Ako ang nag-witness. Biglang tahimik ang grupo. Anong witness? Tanong ni Lara, pero may kaba na sa boses. Si 8 Rose ay huminga ng malalim. May babay noon. Pangalan niya Maria Luz Viminda. ML siya ang unang tagapag-alaga ng Lupaing 2. Hindi siya tao. Aswang siya, pero mabait. Siya ang nagbigay ng permiso sa lolo mo na magtayo ng resort, kapalit ng pakto. Anong pakto? Tanong ni Kiko. Bawat taon, may isang bisita na kailangang iwan, hindi patay. Iwan lang para sa dagat, para sa kanya, para mapanatili ang kapayapaan ng resort. Pero noong 1987, hindi natupad, ang lolo mo pinatay siya. Para hindi na magbayad pa. Para sa akin, lahat na patingin kay 8 Rose. Pinatay para sa iyo, bulong ni Jero. Dahil gusto niya akong pakasalan. Dahil ayaw niya magbayad ng utang. Inatay niya si ML sa harap ko at inilibing sa ilalim ng kwartong 13. Biglang may malakas na tunog mula sa dagat, parang may malaking isda na tumalon. Pero nang tingnan nila, wala namang bakas. Si Marco ay tumawa ng malakas, pero halatang pilit. Tita, lasing ka na ba? Kwentong lola yan. Pero si Lara ay napansin ang isang bagay sa buhangin. May plaka na gawa sa kahoy, kalahating nakabaon. Binunot niya ito. Nakasulat, pakto sa dagat. Bawat bisita, may utang. Bawat utang, may bayad. Huwag lumanggoy pagkatapos ng 6 p.m. Huwag magdala ng dugo. At sa ilalim ng plaka, may maliit na butas na may amoy. Amoy ng dugo. Guys, may dugo dito. Sabi ni Lara. Si Marco, para ipakita na walang takot, ay kumuha ng piraso ng karn mula sa cooler. Steak na dala nila para barbecue. Kung may pakto, subukan natin. Itinapon niya ang karne sa tubig. Biglang kumulo ang tubig, para may nagpakulo. At mula sa ilalim, may kamay na lumitaw, puti, mahaba ang kuko, hinawakan ang karne at hinila pababa. Yen, sigaw ni Kiko. Lahat tumakbo palayo sa tubig. Pero si Lara hindi gumalo. Nakatitig siya sa dagat. At biglang nagsalita, pero hindi ang boses niya. Malalim, matanda. Parang mula sa ilalim ng lupa, ang utang hindi pabayad. Ang lahi ng pumatay, kailangang magbayad. Si Jero ay kumuha ng flashlight. Tinutukan ang mukha ni Lara. Ang mata niya,
pula na. At sa likod niya, sa tubig, may sombra ng babae na lumalanggoy, papalapit. Lara sigaw ni Kiko. Pero si Lara ay ngumiti. Ngiti na hindi niya ngiti. Huwag kang mag-alala, Kiko. Ako na ang magbabayad para sa inyo. At biglang hinila siya ng tubig, para may kamay na nakahawak sa paa niya. Lahat sumigaw. Si Marco ay tumakbo papunta, pero nang hawakan niya ang kamay ni Lara, mainit ito, parang apoy. At nang hilahin niya, may bahagi ng balat ni Lara na natanggal, parang pepel na nabasa. Nang makalabas si Lara sa tubig, hindi na siya basa, pero ang damit niya puti na. At ang buhok niya, mahaba na hanggang baywang. At nang tingnan niya ang grupo, ang mata niya ay pula pa rin. Ang pakto, binasura niyo. Gayon kayo ang magbabayad. Sa malayo, si Mang Tino ay nakatayo sa may puno ng niyog. Hawak niya ang lumang singsing na ginto. At bumubulong siya. Anak, welcome home. At sa dagat, ang alon ay biglang tumigil. Parang may huminto sa oras. At sa ilalim ng tubig, may libu-libong mata na nakabukas, pula, naghihintay. Pahina 2 ng 2, karugtong ng Kabanata 2. Pagkatapos ng insidente, dinala nila si Lara sa cottage. Pero hindi na siya nagsasalita. Nakatingin lang sa kisam. At paminsan-minsan, bumubulong siya sa wika na hindi nila maintindihan. Parang Bisaya, pero mas matanda. Si Aunt Rose umiyak na. Kasalanan ko, too. Kasalanan ng lolo mo, Marco. Hindi dapat tayo pumunta dito. Si Marco ay galit. Tita, ano ba itong pinagsasabi mo? Si Lara, lasing lang yon. O kaya may drugs sa wine. Pero si Jero ay tahimik na kinukunan ng video ang lahat. Hindi drugs. Tingnan niyo tong footage ko. Inakita niya ang slow motion ng pagila kay Lara. Sa tubig, may mukha na lumitaw. Isang babae, maganda, pero may ngipin na matulis. At ang mata niya, pareho kay Larang gayon. Si ML yun, sabi ni 8 Rose. Siya ang ina ni Mang Tino, at si Mang Tino, anak niya sa tao, half aswang. Siya ang tagapagmana ng pakto. Biglang may katok sa pinto. Si Mang Tino. Hawak niya ang isang tray na may mainit na tsaa. Para kay Lara. Para gumaling. Pero nang tingnan nila ang tsaa, dugo ito. Sariwa. Huwag niyong inumin yen, sigaw ni 8 Rose. Pero si Lara ay biglang tumayo. Kinuha ang tasa. At inom lahat. Pagkatapos, ngumiti siya. Salamat, tate. Lahat na paetras. Si Mang Tino ay ngumiti ring. Matulog na kayo. Bukas may bagong bisita. Nang umalis siya, si Kiko ay hinawakan si Lara. Bes, okay ka lang ba? Pero si Lara ay tumingin sa kanya. Mata pa rin pula. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako si Lara. At biglang nagsalita siya sa boses ni ML. Malalim, matanda, puno ng galit. Ang pakto ay dugo sa dugo. Ang lahi ng pumote, kailangang mawala. At ang unang bayad si Marco. Si Marco ay tumawa ng malakas, pero halatang takot na. Ako? Bakit ako? Dahil ikaw ang apo ng pumatay sa akin. Ikaw ang dugo ng dugo niya. At ngayon, oras mo na. Biglang nawala ang ilaw. At sa dilim, narinig nila ang tunog ng mga paa sa buhangin. Marami. Papalapit. At ang huling narinig nila bago ang katahimikan. Ang awitin mula sa dagat. Kabanata 3, Yenji 4:13. 2:00 ng madaling araw. Ang buong resort ay tahimik na parang patay, maliban sa tunog ng alon na parang humihilik sa malayo. Walang ilaw sa labas, walang buwan, may ulap na makapal na sumasakop sa kalangitan. Sa loob ng cottage, ang grupo ay hindi makatulog. Si Lara ay nakaupo sa sulok, mata pa rin pula, bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Si Mang Tino ay hindi na nakita mula ng maghatid ng saa. Si Marco ay galit na galit. Tita, ano ba itong pinasok natin? Bakit hindi mo sinabi agad? Hawak niya ang flashlight ng cellphone niya, pero wala ng battery kahit puno pa kanina. Si 8 Rose umiyak. Hindi ko akalain na babalik siya. Akala ko tapos na.
Noong 1987, nang patayin ng lolo mo si ML, sinunog namin ang katawan niya sa ilalim ng kwartong 13 para hindi na siya makabalik. Pero may anak siya, si Mang Tino, at ngayon ginagamit niya si Lara. Si Jero, na laging tahimik, ay biglang nagsalita. May nakita akong pinto sa may likod ng dining hall. May number 13. Bawal daw, pero may tunog sa loob. Para may umiyak. Si Kiko ay nanginginig. Huwag na nating galawin. Umuwi na tayo. Pero si Marco ay may ibang plano. Kung may katawan doon, susunugin natin ulit para matapos to. Lahat na patingin sa kanya. Marco, hindi ganoon kadali, sabi ni 8 Rose. Ang aswang hindi na mamatay sa apoy. Pero si Marco ay determinado. Kumuha siya ng gasolina mula sa bangka at isang lighter. Kung hindi matapos sa usapan, matatapos sa apoy. Tahimik silang lumabas. Ang hangin ay malamig na parang yelo. Sa daan papunta sa kwartong 13, may mga bakas ng paa sa buhangin, maliit, parang bata, pero may kuko na mahaba. Nang makarating sila sa pinto ng kwartong 13, nakapadlock ito. Pero ang lock ay kalawangin na, at madaling nabuksan ni Marco gamit ang isang bato. Pagpasok nila, ang amoy ay matamis at bulok, parang prutas na hinog at dugo. Sa loob, walang kama, walang gamit, tanging isang malaking butas sa sahig, mga 2 metro ang lapad. At sa paligid ng butas, may mga buto, maliit, parang bata. Si Jero ay kumuha ng flashlight. Tinutukan ang butas. Sa ilalim, may hagdan na gawa sa kahoy, pababa sa dilim. May basement, bulong niya. Si 8 Rose ay umiling. Huwag. Doon inilibing si ML. Pero si Marco ay bumaba na. Sundan niyo ako o aiwan ko kayo. Walang choice ang iba. Bumaba sila isa-isa. Ang hagdan ay matigas, pero may tunog ng tubig sa ibaba, parang may ilog. Nang makababa sila, ang kwarto ay malaki, parang silid ng simbahan. Sa gitna, may altar na gawa sa baito. Sa ibabaw, may lumang album ng litreto. Binuksan ito ni Jairo. Ang unang pahina, 1987, Grand Opening ng Paradise Lost Resort. May larawan ng lolo ni Marco, ng 8 Rose noong bata pa, at ng isang babaeng maganda. Si ML nakangiti siya, hawak ang kamay ng lolo ni Marco. Susunod na pahina, mga bisita noong 1987, lahat ng mukha pareho sa kanilang ngayon. Si Marco, kamukha ng lolo niya. Si Lara, kamukha ng isang influencer noon. Si Jero, kamukha ng photographer. Si Kiko, kamukha ng isang staff. At si 8 Rose, siya mismo. Paano? Bulong ni 8 Rose. Sa huling pahina, larawan ng sunog, ang kwartong 13 ay nasusunog. At sa gitna ng apoy, si ML ay buhay pa, nakatingin sa kamera, ngumingiti. Sa ilalim, may nakasulat. Ang pakto ay hindi nasusunog. Ang utang ay laging babalik. ML. Biglang may tunog ng chains mula sa likod ng altar. Si Kiko ay lumapit. May maliit na kahon na metal. Binuksan niya. Sa loob, may singsing na ginto, pareho sa nakita ni 8 Rose. At sa ilalim, may sulot na pepel. Binasa ni 8 Rose ng malakas. Para sa susunod na lahi. Ang dugo ng pumote ay kailangang bayaran ng dugo. Ang unang bayad, ang apo. Ang pangalawa, ang saksi. Ang pangatlo, ang tagapagmana. ML, 1987. Biglang nawala ang ilaw. At sa dilim, narinig nila ang boses ni Lara, pero mula sa itaas. Nasaan kayo? Nang tingnan nila pataas, si Lara ay nakatayo sa hagdan, mata pula, ngumingiti. Dito na ako, sa kwartong 13, kung saan ako inilibing. At biglang nagsimula ang ulan sa loob ng kwarto. At sa ilalim ng butas, may mga kamay na lumabas, maliit, puti, may kuko. At ang unang hinawakan si Marco. Pahina 1 ng 2, patuloy sa Kabanata 4. Ahina 2 ng 2, karugtong ng Kabanata 3. Si Marco ay sumigaw. Bitawan niyo kay.
Pero ang mga kamay ay marami na, mga 10, 20. Hinila siya pababa sa butas. Si Jero ay kumuha ng video. Hindi ay totoo. Pero ang kamera ay kusang gumalaw. Tinutukan ang mukha ni Lara. Si Lara ay nagsalita. Boses ni ML ulit. Hindi mo ako pinatay, Marco. Ang lolo mo ang pumatay. Pero ikaw ang nagmana ng kasalanan. Si 8 Rose sumigaw. ML, patawarin mo kami. Ako ang saksi. Ako ang dapat. Pero si Lara, ML, ang gumiti. Hindi lang ikaw, Rose. Lahat kayo, kasama sa pakto. Biglang nagliwanag ang kwarto mula sa ilalim ng butas. At sa ilalim, may libingan, mga buto, mga singsing, mga litreto. At sa gitna, may katawan ng babae, si ML, buhay pa, nakatingin sa kanila. Ang unang bayad si Marco. Ang pangalawa si Rose. Ang pangatlo si Lara. At ang huli, lahat kayo. Si Marco ay hinila na sa ilalim. Ang huling narinig nila, ang sigaw niya na parang bata. At nang tingnan nila si Lara, wala na siya sa hagdan. Nang tumakbo sila pataas, ang pinto ng kwartong 13 ay sarado na. At sa labas, may nakasulat sa pinto gamit ang dugo. Ang pakto ay tapos na. Ang bagong may-ari, si Mang Tino. At sa malayo, narinig nila ang tunog ng bangka, umaalis. At ang huling nakita nila sa bintana, si Mang Tino, nakatayo sa pantalan, hawak ang kamera ni Jairo. At sa likod niya, si Lara, mumiti, matapula, at may korona na gawa sa buto. At sa dagat, ang alon ay pula na. Kabanata 4, Yenji pagtatago ng lihim. 3:00 na madaling araw. Ang buong resort ay basa na ng ulan na hindi tumitigil, parang luha ng langit na ayaw matapos. Walang kuryente, walang signal, at ang pinto ng kwartong 13 ay sarado ng mahigpit mula sa labas. May tunog ng lock na nag-click kahit walang susi. Si Marco ay wala na. Ang huling sigaw niya ay narinig pa rin sa isipan nila, parang paulit-ulit na tap na nasira. Sa loob ng dining hall, ang natitira, si 8 Rose, si Jero, si Kiko, at si Lara, na hindi na si Lara, ay nakaupo sa paligid ng mesa. Si Lara ay tahimik na nakaupo, matapula, ngumingiti ng walang dahilan. Sa harap niya, may maliit na mangkok na puno ng dugo, at sa gilid, ang lumang album na kinuha ni Jero mula sa kwarto 13. Si 8 Rose ay nanginginig. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Si Kiko ay tumango. Pero paano? Ang bangka, wala na si Mang Tino. At si Lara, hindi na siya tao. Si Jero ay binuksan ulit ang album. Sa bagong pahina na hindi pa nila nakita, may larawan ng isang sanggol, 1,988. Sa ilalim, nakasulat, anak ni ML at ng tao. Panggalan, Tino, ang tagapagmana ng pakto. Si Mang Tino, anak niya, bulong ni 8 Rose. Noong pinatay namin si ML, buntis siya, iniwan namin ang bata sa baryo. Akala namin mamamatay siya. Pero bumalik siya para sa atin. Biglang nagsalita si Lara. Boses ni ML, hindi mo ako pinatay, Rose. Inatay mo ang ina ko. At ngayon ako ang magiging ina niyo. Si Kiko ay tumayo. Hindi. Lara, laban ka. Mel kita. Pero si Lara ay tumingin sa kanya, matapula, ngiti malamig. Hindi mo ako mahal, Kiko. Mahal mo ang katawan ko. At ang katawan ko, KML na. Biglang bumukas ang pinto ng dining hall. Pumasok si Mang Tino. Basa, hawak ang susi ng kwartong 13. Sa likod niya, may mga anino, mga bata, mga babae, mga lalaki. Lahat nakaputi. Lahat walang mukha. Matulog na kayo, sabi ni Mang Tino. Bukas may bagong bisita, mga taga Manila. Katulad nyo, may discount. Si 8 Rose sumigaw. Tino, anek, tatawarin mo kami. Ako ang dapat mamatay. Pero si Mang Tino ay ngumiti. Ngiti na kamukha ni ML, hindi mamatay, Tita Rose. Magbabayad lang. At ang bayad, dugo ng lahi. Biglang nagliwanag ang langit, hindi buwan, hindi araw. Kula, parang dugo.
At sa labas, ang ulan ay dugo na. At sa loob ng album, ang huling pahina ay blanco pa. Pero habang tinitingnan nila, may salita na lumilitaw, parang sinulat ng dugo. Ang pagtatago ng lihim. Tapos na, ang pagbabayad. Nagsisimula pa lang. At sa malayo, narinig nila ang tunog ng bangka, darating. At ang unang bisita, mga bata. Kabanata 5, Yen Giganti. Alas 4 na madaling araw. Ang ulan ng dugo ay tumigil na, pero ang buong resort ay basa pa rin. Ang buhangin ay pula, ang mga dahon ng niyog ay madumi, at ang hangin ay may amoy ng bulok na isda at sariwang laman. Ang grupo, si 8 Rose, si Jero, si Kiko, at si Lara, nang gayon ay si ML, ay nakakulong sa dining hall. Ang mga pinto at bintana ay sarado ng mahigpit, para may hindi nakikita na kamay na humihigpit. Sa labas, naririnig ang mga yapak, marami, mabilis, parang mga bata na naglalaro. Si Mang Tino ay nakatayo sa gitna ng hall, hawak ang lumang singsing na ginto. Oras na, sabi niya, ang ganti ngayon. Biglang nagliwanag ang buong kwarto mula sa ilalim ng sahig. Ang mga tabla ay nagsimulang mag-crack at mula sa mga bitok, may mga kamay na lumalabas. Maliit, puti, may mahabang kuko. Hinila nila ang paa ni Kiko. Bitawan niyo AK, sigaw niya. Pero ang mga kamay ay malakas, hindi tao. Si Jero ay kumuha ng upuan, hinampas sa sahig. Hindi kayo totoo. Pero ang upuan ay natunaw sa hawak niya, parang acid. Si 8 Rose ay lumapit kay Mang Tino. Tino, anek, patawarin mo kami. Ako ang saksi. Ako ang dapat. Pero si Mang Tino ay ngumiti. Ngiti na puno ng puot. Hindi patawad, tita. Ganti. At ang ganti para sa ina ko. Biglang bumukas ang lahat ng pinto. At pumasok ang mga anino, mga dating bisita. Mga turista noong 1987. Lahat nakaputi, lahat walang mukha, lahat may sugat sa lig. Si Lara, ML, Tumeo. Ang unang bayad, si Marco. Tapos na. Ang pangalawa, si Rose. Ang saksi. Ang pangatlo, si Kiko. Ang manloloko. Ang pang-apat, si Jairo. Ang tagakuha ng litreto. At ang huli. Lahat kayo. Si Kiko ay tumakbo papunta kay Lara. Lara, mahal kita. Laban ka. Pero si Lara ay hinawakan ang mukha niya. Malamig ang kamay. Hindi mo ako mahal, Kiko. Mahal mo ang katawan ko. At ang katawan ko hindi na akin. Biglang hinila si Kiko sa ilalim ng sahig. Parang may malaking bibig na lumamon sa kanya. Ang huling narinig nila, ang sigaw niya na parang hayop. Si Jero ay kumuha ng kamera. Kung mamamatay ako, may ebidensya, kumuha siya ng litreto. Ang flash ay nagliwanag. Sa screen, lahat ng anino ay may mukha. Mga dating bisita, mga bata, mga matanda, lahat nakatingin sa kanya. At sa gitna si Marco. Buhay pa, pero ang mata niya ay pula na. Jero, tulungan mo ako. Bulong ni Marco mula sa litreto. Biglang nawala ang kamera sa kamay ni Jairo. At nang tingnan niya ang kamay niya, may butas na, parang may kumagat. Si 8 Rose ay lumuhod kay Mang Tino. Tama na. Ako na lang. Ako ang saksi. Ako ang kasama ng lolo mo. Pero si Mang Tino ay umiling. Hindi sapat, tita. Ang ganti para sa lahi. At ang lahi mo nagsisimula sa'yo. Biglang nagliwanag ang buong hall, pula. At mula sa kisem, may mga mata na nakabukas, libo-libo. At ang huling narinig nila, ang boses ni ML mula sa lahat ng direksyon. Ang ganti. Tapos na. Ang bagong pakto. Nagsisimula pa lang. At sa labas, ang bangka ay darating na, puno ng mga bagong bisita. Mga taga Manila. May discount. Kabanata 6, Yenji huling bayad. Alas 5 ng umaga. Ang langit ay kulay abo na may bahid ng pula. Parang sugat na hindi pa natutuyo. Ang resort ay tahimik na. Wala ng ulan. Wala ng dugo sa buhangin. Wala ng tunog ng yapak. Ang mga pinto ay bukas na, ang mga bintana ay malinis,
At ang mga mesa sa dining hall ay handa na para sa almusal. Parang walang nangyari. Si 8 Rose, si Jero, at si Lara, nang ngayon ay si ML, ay nakaupo pa rin sa mesa. Si Kiko at si Marco ay wala na. Ang album ay sarado na, ang singsing ay nawala na, at si Mang Tino ay nawala rin. Pero naririnig ang boses niya sa labas, parang nag-aayos ng bangka. Biglang nagliwanag ang araw. Normal na araw. May signal na sa cellphone. May kuryente. May wifi. Si Jero ay tumingin sa phone niya. May 100 panandang pandagdag notifications. Mga taga Manila. Mga bagong bisita. On the way na kami. Excited sa discount. Si 8 Rose Tumeo. Kailangan nating umalis. Gayon na. Pero si Lara, ML ang gumiti. Hindi na kayo aalis, Tita Rose. Kayo na ang bagong staff. At ang bayad. Tapos na. Biglang bumukas ang pinto. Umasok ang mga bagong bisita, mga pamilya, mga magkakaibigan, mga influencer. Lahat masaya. Lahat may dalang maleta. Lahat may singsing na ginto sa kamay. Pareho sa nawala. Isang bata ang lumapit kay 8 Rose. Tita, saan po ang kwarto 13? Si 8 Rose ay nanginginig. Bawal yon. Pero ang bata ay ngumiti. Ngiti na kamukha ni Mang Tino. Hindi na bawal. Kayo na ang dating bisita. Si Jero ay tumakbo papunta sa pantalan. Pero ang bangka ay wala na. Sa halip, may bagong karatula. Welcome to Paradise Lost Resort. Under new management. Bawal ang dugo pagkatapos ng 6 p.m. Bawal ang kamera sa kwartong 13. May discount para sa mga taga Manila. At sa ilalim, may bagong pangalan. ML ang person Tino, may-ari. Si Lara, ML A. Tumeo. Hawak niya ang kamera ni Jairo. Salamat sa content, Jairo. Ang susunod na vlog, ikaw ang bida. At nang tingnan niya ang screen ng kamera, may bagong video na nagplay, automatic. Title, Day Isa sa Paradise Lost Exclusive Tower. At sa video, sila ring. Pero noong 1987. At sa dulo ng video, may text overlay. Ang huling bayad. Tapos na. Ang bagong pakto. Nagsisimula na ulit. Salamat sa inyo, Aswang Radio listeners. See you next week. At ang huling tunog. Ang awitin mula sa dagat.